Sinasabi nila na kapag OFW ka, gagawin mo ang lahat para sa pamilya mo. Pero hindi ko akalain na sa isang banyagang lugar, sa gitna ng matinding lungkot at pangungulila, makakagawa ako ng kasalanang habang buhay kong dadalhin. Kumapit ako sa maling pag-ibig sa taong hindi naman sa akin, kapalit ng perang nakapagpabago sa buhay namin. Magandang araw po, Miss Kay. At sa lahat po ng listeners ng channel mo. Ako nga pala si Marinel, 33 years old. At ito ang totoong kwento ng mga sakripisyo at sikretong iniwan ko sa disyerto. Galing po ako, Miss Kay, sa isang simpleng pamilya sa probinsya sa Pilipinas. Ang asawa ko ay si June, 35 anyos. At mayroon kaming 2 anak na maliliit pa. Dahil sa hirap ng buhay at dahil maliit lang ang kita ni June sa pagsasaka at sa paminsan-minsang pagkakarpintero, napilitan akong mangibang bansa bilang domestic helper para matustusan ang pag-aaral ng mga bata at para na rin sa pangarap naming magkaroon ng sariling buhay. Dinala ko ng tadhana sa isang malaking mansyon sa Middle East. Ang amo ko ay si Omar Al-Harbi, 42 years old. Isa siyang mayamang Arab businessman. Sobrang swerte ko sa kanya nung una dahil napakabait niya at kagalang-galang. Hindi niya ako sinisigawan, hindi niya ako minamaliit at palagi niya akong tinatrato ng may respeto. Ang asawa naman niya ay si Madam Zara, 39 years old. Isang arranged marriage lamang ang kasal nila. Magalang sila sa isa't isa kapag nagkakasama, pero kitang-kita ko na walang pagmamahal sa pagitan nilang dalawa. Mas madalas pa nga sa tubay si Madam Zara dahil siya ang namamahala sa negosyo ng pamilya nila doon. Kaya naman, bihira silang magkasama ni Sir Omar sa iisang bahay. Halos buong taon kaming 2 lang ng amo ko ang madalas magkatagpo sa mansyon, kasama ang ilan pang baniyagang kasambahay. Sa loob ng halos 1 taon kong pagtatrabaho, naging maayos ang lahat. Hanggang sa isang gabi, habang nagdadala ako ng tsaa sa kanyang opisina sa loob ng bahay, napansin kong pagod na pagod si Sir Omar mula sa trabaho. Inilapag ko ang tasa sa kanyang lamesa at akmang aalis na sana ako nang bigla siyang magsalita. "Marinel," tawag niya sa akin gamit ang mahinahon niyang boses. "Yes, sir?" Sagot ko naman habang nakayuko ng kaunti bilang paggalang. "You've been working very hard lately. I really appreciate your dedication to this house," sabi niya habang nakatitig sa aking mga mata. "Thank you, sir." Simpleng sagot ko. "It's my job." "No, it's more than just a job. You bring comfort to this place," sabi pa niya. At doon ko naramdaman ang kakaibang bigat ng mga tingin niya sa akin. Habang tumatagal, unti-unti kong napapansin na nagbabago ang pakikitungo ni Sir sa akin. Palagi niyang napapansin ang kagandahan ko kahit na naka-uniforme lang naman ako ng kasambahay at walang kolorete sa mukha. Mas madalas na siyang humanap ng dahilan para makausap ako. At dahil doon, unti-unting nagkaroon ng malalim na ugnayan kaming dalawa. Nagkakaroon ng mga sulyap at ngiti na kaming 2 lang ang nakakaalam. Hanggang sa isang gabi, may nangyari sa aming 2 na hindi ko malilimutan. Tapos na ang trabaho ko at tulog na ang ibang kasambahay. Tinawag niya ako sa kanyang kwarto para mag-ayos ng ilang gamit. Pagpasok ko, sinara niya ang pinto at lumapit sa akin ng napakalapit. "Marinel,
I can't stop thinking about you. Bulong niya sa akin habang hinawakan niya ang aking kamay. Nanginig ang buong katawan ko, Miss Kay. Alam kong mali. Alam kong may asawa ko sa Pilipinas. Pero sa tindi ng pangungulila ko at sa tamis ng mga salita niya, hindi ko na siya nagawang itulak pa. Doon, sa marayang silid na iyon, nangyari ang hindi dapat mangyari. Kinabukasan, punong-puno ako ng takot at konsensya. Pero bago ako makalabas ng kwarto, hinarangan niya ako at may iniabot na isang maliit na kahon. Regalo niya sa akin. Pagkabukas ko, isang maliit na alahas ang nasa loob. Take this. It's for you. Please, don't be afraid of me, Marinel. Mahinang sabi niya habang hinalikan ako sa noo ko. Alam naming pareho, Miss Kay, na may mga asawa kami. At alam naming malaking kasalanan ang ginagawa namin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nagpatuloy pa rin ang aming lihim na relasyon. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, doon kami nakikita. Dahil sa relasyon namin, madalas na akong bigyan ni Sir Omar ng pera, bukod pa sa buwan ng sweldo ko, Miss Kay. Use this money for your family in the Philippines. Build a better house for your children. Madalas niyang sabihin sa akin kapag nag-aabot siya ng pera. Ipinapadala ko ang lahat ng perang yun kay June. Dahil sa mga pondong nanggagaling kay Sir Omar, unti-unting nagpagawa ng bahay si June sa Pilipinas. Mula sa dating maliit at tagpi-tagping bahay namin, naging semento ito. Naging maganda. Tuwang-tuwa si June tuwing magkaka-video call kami. Pinapakita niya sa akin ang pag-unlad ng buhay namin. Pero habang nakikita kong natutupad, Miss Kay, ang pangarap kong bahay, doble namang sakit at konsensya ang pumapatay sa akin dahil alam kong galing ito sa pagtataksil ko sa aking mister. Kasabay ng pag-angat ng dingding ng bahay namin sa Pilipinas, lumalalim din ang panganib na mabunyag ang lihim namin sa mansyon. Isang araw, habang naglilinis ako sa kusina, napansin kong matalas ang tingin sa akin ng isa pang kasambahay. Mukhang napapansin na niya ang madalas kong pagpasok sa silid ng amo kong lalaki at ang mga bago kong gamit. Maging ang mga kamag-anak ni Sir Omar na bumibisita sa bahay ay nagsisimula na ring magtaka kung bakit tila iba ang trato sa akin ni Sir Omar. Naging mas mahirap itago ang aming sikreto. At bawat araw na lumilipas, Miss Kay, parang nakatapak ako sa masiselang bubog na konting pagkakamali ko lang ay sasabog ang lahat at mawawasak ang pamilyang pinoprotektahan ko sa Pilipinas. Araw-araw, gumigising ako sa umaga. Ang unang ginagawa ko ay tumingin sa salamin ng banyo. Tinititigan ko ang sarili ko at tinatanong kung kilala ko pa ba ang babaeng nakaharap sa akin. Ako pa ba si Marinel na asawa ni June? O ako na itong ibang babaeng nabubuhay na sa kasinungalingan? Ang hirap magpanggap na parang walang nangyayari. Lalabas ako ng kwarto ko, isusuot ang uniforme ko at magtatrabaho na parang isang regular na kasambahay. Pero sa tuwing makakasalubong ko o magkakasalubong kami ni Omar sa sala o sa kusina, may kakaibang kuryente pa rin kaming nararamdaman. Isang hapon, Miss Kay, tumawag si June sa video call. Kasama niya ang dalawa naming anak na tuwang-tuwa na kumakaway sa screen. Nay, tingnan mo, may pintura na yung kwarto namin. Kulay blue yung pinili ko. Sigaw ng panganay ko habang pinapakita ang bagong pader ng bahay namin. Naku, ang ganda-ganda naman. O, mag-aaral kayong mabuti ha. Mag-aaral kayo ng ading mo ha. Sagot ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Nang maiwan si June sa screen, kitang-kita ko ang saya at bilib sa kanyang mga mata. Lynn, bilis magawa ng bahay natin no. Sabi nga ni Foreman,
Baka next month pwede na tayong lumipat. Hulog ka talaga ng langit sa amin. Kung hindi dahil sa sweldo mo at sa mga pabonus ng amo mo, baka hanggang ngayon barong-barong pa rin tong tinitirhan natin. Mabait talaga si Sir Omar, June. Binibigyan niya ako ng extra kapag maganda ang trabaho ko. Pagsisinungaling ko, habang ang puso ko ay parang pinipiga sa tindi ng konsensya. Salamat talaga sa kanya, Lynn. Utang natin sa kanya ang bagong buhay natin. Pero miss na miss ka na namin. Konting tiis na lang, hindi ba? Matatapos na rin ang kontrata mo dyan. Sabi pa ni June. Nung matapos ang tawag, Miss Kay, napaupo na lang ako sa may sahig ng kwarto ko at tuluyang naiyak. Hulog ng langit. Kung alam lang ni June kung anong uri ng trabaho ang ginagawa ko kapalit ng mga bonus na yon. Napakasakit isipin na habang pinagmamalaki ako ng asawa ko, dahan-dahan ko naman siyang pinapatay sa likuran. Habang tumatagal, mas naging mapangaha si Sir Omar. Isang araw, nalaman naming babalik na si Madam Zara galing sa Dubai para sa isang linggong bakasyon. Doon ako dinalaw ng matinding takot. Mas mahirap magtago kapag narito ang reyna ng tahanan. Nung dumating si Madam Zara, ramdam ko agad ang tensyon. Bagamat malamig ang relasyon nila ni Sir Omar, napakapino at napakatalas ng kanyang mga galaw. Isang gabi nga, habang naghahain ako ng hapunan para sa kanilang dalawa, aksidenteng nadikit ang kamay ni Sir Omar sa akin nang abutin niya ang baso ng tubig. Mabilis ko itong binawi, pero napansin ko, Miss Kay, ang matalas na pagsulyap ni Madam Zara sa aming dalawa. Omar, is there something wrong with the service lately? Biglang tanong ni Madam Zara habang pinupunasan ng kanyang labi ng table napkin. No, Zara. Everything is fine. Marinel is doing an excellent job. Seryosong sagot ni Sir Omar. I see. It's just that I notice she seems a bit too comfortable around you. Or maybe it's you who is too comfortable with her. Malabig na sabi ni Madam Zara. Ang boses niya ay walang galit pero punong-puno ng babala. Kinabahan ako ng husto. Halos mabitawan ko ang hawak kong tray. I'm sorry, madam. I will be more careful next time. Mabilis kong singit, sabay ko ng mababa. Go back to the kitchen, Marinel. Utos sa akin ni Sir Omar. Halatang umiiwas na humaba pa ang usapan. Yes, sir. Sabi ko at mabilis akong lumakad pabalik ng kusina. Habang ang dibdib ko ay parang gustong sumabog sa kaba. Hindi lang si Madam Zara ang nagsisimulang makaramdam, Miss Kay. Ang isa pang kasambahay na si Aisha ay lalo pang naging mapagmatsyag. Isang gabi, pagkatapos umalis muli ni Madam Zara patungong Dubai, tinawag ako ni Sir Omar sa kanyang library. Akala ko ay ligtas na kami, pero lingid sa kaalaman namin ay may mata palang nagmamasid. Marinel, I miss you. This past week has been difficult without you close to me. Sabi ni Sir Omar, sabay yakap sa akin mula sa likod habang tinitingnan ko ang ilang papeles sa kanyang mesa. Sir, please not here. Someone might see us. Madam Zara is starting to suspect something. Pagmamakaawa ko. Kahit na ang totoo, ay gusto ko ring maramdaman ulit ang init ng kanyang mga yakap. Don't worry about Zara. She only cares about the business. And the other maids know their place. Kumpiyansang sagot niya. Humarap siya sa akin. Hinawakan ang aking muka at hinalikan ako. Nang bumitaw siya, may iniabot na naman siyang puting sobre na naglalaman ng makapal na bandal ng pera. For your family. For your house. I want you to have the best. Thank you, sir. Bulong ko. Pero paglabas ko ng opisina niya, laking gulat ko nang makasalubong ko si Aisha sa madilim na pasilyo.
Hawak niya ang isang basket ng maruruming labahan. Pero ang mga mata niya ay nakatitig sa puting sobre na hawak-hawak ko na hindi ko pa nailalagay sa bulsa ko. You are always in his rooms late at night, Marinel. And now you have that. Bulong ni Aisha. May halong panunuya at banta sa kanyang boses. It's just my salary and some bonus, Aisha. Nothing more. Depends ako habang pinagpapawisan ng malamig. Bonus? Regular maids don't get that kind of bonus inside a private library. Be careful, Marinel. If the family finds out, you will be sent back home in handcuffs. Ina. Be careful, Marinel. If the family find out. Be careful, Marinel. If the family finds out, you will be sent back home in handcuffs. Matabang na sabi niya bago ko talilikuran at naglakad palayo. Naiwan akong nakatayo sa pasilyo, nanginginig ang buong katawan. Doon ko napagtanto na ang perang hawak ko ay hindi lang pala pampatayo ng bahay. Ito rin ang pwedeng maging mitya ng aking pagkakakulong o pagkasira ng buhay ko. Ang pangarap ko sa Pilipinas ay unti-unti nang natutupad, Miss Kay. Pero ang presyong binabayaran ko rito sa ibang bansa ay nagiging masyado ng mataas at mapanganib. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong hindi nakatulog pagkatapos ng tagpong yon kay Aisha. Bawat kaluskos sa mansyon, bawat yabag ng paa sa pasilyo, pakiramdam ko, Miss Kay, ay huhulihin na kami ni Sir Omar. Pero sa kabila ng takot, hindi ko magawang layuan ang amo kong lalaki. Para kaming dalawang taong nahulog sa isang malalim na balon. Alam naming bawal, pero mas lalo kaming hinihila ng agos ng aming sitwasyon. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga unan sa master's bedroom, biglang tumunog ang telepono ko. Si June, tumatawag. Agad ko itong sinagot at lumabas ang mukha niya sa screen. Basang-basa ng pawis ang mukha niya pero may napakalaking ngiti. Lynn, tingnan mo yung gate natin, natapos na rin. Sementado na lahat. May bakal pa na sliding. Ang ganda ng kinalabasan, Lynn. Sabi nga ng mga kapitbahay natin dito, tayo na raw yung may pinakamagandang bahay sa buong barangay. Tuwang-tuwa si June habang iniikot pa ang kamera para lang maipakita sa akin ang bahay na unti-unti nang nabubuo sa probinsya. Wow, ang ganda-ganda nga, June. Ang bilis ha. Pilit ang ngiti na sagot ko. Pero sa loob-loob ko, parang may sumasaksak sa puso ko. Ang bawat magandang detalye ng bahay na iyon ay paalala ng bawat gabing pagtataksil ko sa kanya. Oo, Lynn. Sabi ko nga sa kanila, lahat ng to ay dahil sa sakripisyo mo dyan. Sobrang proud na proud kami sa iyo ng mga bata. Hindi namin alam kung paano ka pa ba mapapasalamatan. Kaya pag umuwi ka, magbubuhay reyna ka muna dito. Sabi pa niya, may bakas ng emosyon sa boses. Wala yun, June. Para sa inyo naman ang mga batang lahat ng to eh. Bulong ko nilang sa kanya bago nagpaalam na ibababa ng tawag dahil may gagawin pa ako. Nung mamatay ang screen, napasandal ako sa pader. Nabuo ko nga ang bahay namin pero winawas ako naman ang tiwala ng asawa ko. Kung malalaman niya ang totoo, alam kong mas pipiliin pa niyang tumira kami sa barong-barong kaysa sa mansyon na tinayo mula sa kasalanan. Mas lalong sumikip ang mundo ko. Nung muling bumalik si Madam Zara pagkalipas ng ilang linggo, Miss Kay. Sa pagkakataong to, hindi na lang siya basta nagbakasyon. Tila may iba na siyang hinahanap sa loob ng bahay. Napansin kong mas madalas na siyang mag-utos sa akin at sa bawat kilos ko ay sinusundan ng kanyang mga mata. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng hapagkainan, pumasok si Sir Omar sa dining room. Hindi niya napansin na nasa sulok si Madam Zara na may tinitingnang papeles. Marinel,
Did you clear my desk in the study? Tanong ni Sir Omar sa akin sa kanyang seryosong boses. Pero may kasamang mabilis na pagsulyap na kami lang ang nakakaalam. Yes sir, I put everything in order. Sagot ko naman ng magalang. Bago pa makapagsalita muli si Sir Omar, sumingit si Madam Zara nang hindi man lang tumitingin sa amin. Omar, I didn't know you let the maids handle your private documents now. Before, you never allowed anyone inside your study without your supervision. Malamig na sabi ni Madam Zara. Napatigil si Sir Omar pero mabilis niyang naitago ang gulat. Marinel is trustworthy, Zara. She has been with us for a year and has proven her loyalty. Loyalty is a very expensive thing, Omar. Sometimes, people pretend to be loyal because of the price you pay them. Makahulugang sagot ni Madam Zara, sabay tayo at tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Make sure you remember your place here, Marinel. You are just helper. Yes, Madam. I know my place. Sagot ko habang kabadong-kabado at nakiko. Ang buong katawan ko ay nanginginig sa takot. Nararamdaman kong konting-konti na lang sasabog na ang lihim namin. Ang mas malala, naging impyerno pa ang buhay ko dahil kay Aisha. Alam niyang may hawak siyang alas laban sa akin. Isang hapon nga, habang naglalaba ako sa laundry room, pumasok siya at tinapon ang isang tumpok ng marurumi na damit sa harapan ko. Wash this for me, Marinel. I'm tired. Utos niya sa akin na may nakakasama o may kasamang nakakalokong ngiti. Aisha, may sarili tayong schedule ng labada. Bakit ko gagawin ang trabaho mo? Tanong ko sa wikang English. Sinusubukang panatilihin ang tapang ko noon. Lumapit sa akin si Aisha at bumulong. Because if you don't, maybe I will talk to Madam Zara tonight. I can tell her why you are always in the study room late at night. And where you get those expensive gold necklace. Nalaglag yung pangako, Miss Kay. Napahawak ako sa lababo dahil biglang nanghinang mga tuhod ko. Alam ko nang ibig niyang sabihin. Ginagamit niya ang sekreto ko para pasunurin ako sa lahat ng gusto niya. Fine. Fine, I will do it. Sabi ko na lang habang naiiyak na dahil sa tindi ng galit at takot. Noong gabi, habang nakahiga ako sa maliit kong kwarto, napagtanto ko, Miss Kay, na hindi ko na kayang ganitong buhay. Natapos na ang pagpapagawa ng bahay ko sa Pilipinas. Maganda na rin ang buhay doon ng pamilya ko. Pero ang kapalit naman ay ang unti-unting pagkawala ng aking dangal at kalayaan dito. Naramdaman kong bilang na ang mga araw ko sa mansyon na ito. Kailangan ko nang tapusin ang kontrata ko ng walang ingay bago pa ako tuluyang mawasak ng sarili kong mga kasalanan. Dumating ang huling 2 buwan ng aking kontrata, Miss Kay, na tila ba bawat araw ay isang taon ang haba. Pagkatapos ng mga pagbabanta ni Aisha at ng mga matatalas sa sulyap ni Madam Zara, naging doble ang pag-iingat ko. Doon ko na kinausap si Sir Omar nang minsang magkaabot kami sa kanyang study room para sa aking buwan ng sweldo at ang huling dagdag na pera na ibibigay pa raw niya sa akin. Sir, I think we have to stop this. Bulong ko habang mabilis na binubulsa ang sobrang binigay niya. Madam Zara is watching me closely and Aisha is blackmailing me. My contract is about to end and I am not going to renew it. Patid ang lungkot sa mga mata ni Sir Omar. Ngunit bilang isang matalinong lalaki, alam niyang tama ako. Walang puwang ang aming ugnayan sa mundong binuo ng tradisyon at katayuan sa lipunan. I understand, Marinel. Seryoso ngunit may bahid ang sakit na sagot niya. I will not force you to stay. You have given me comfort when I felt alone in my own home. I will ensure your exit from this house is smooth and without any trouble. Thank you for everything, sir. Huling sambit ko
bago ko mabilis na lumabas ng silid. Iyon na, Miss Kay, ang huling beses na nagkaroon kami ng malalim at lihim na pag-uusap ng amo kong lalaki. Mula noong araw na iyon, ibinalik ko ang pader sa pagitan namin. Naging isang anino muli ako sa loob ng mansyon. Tahimik, mabilis kumilos at walang kibo. Upang mapatahimik si Aisha sa mga natitirang linggo ko, ginawa ko ang lahat ng utos niya nang walang reklamo. Nilalaban ko ang kanyang mga uniforme at tinutulungan ko siya sa kanyang mga mabibigat na gawain. Alam kong pansamantala lang to at ang tanging layunin ko na lang ay ang makatapos ng kontrata nang walang iskandalo. Walang pulis na darating at walang dungis na makakarating sa Pilipinas. Isang linggo bago ang aking pag-alis, nag-video call pa kami ni June. Pinakita niya na sa akin ang kabuuan ng aming bahay. Kulay krema ang labas at may magagandang bintanang salamin at may malawak na bakuran kung saan naglalaro ang dalawang bata. May ilan na ring gamit sa loob ng bahay. May malaking TV. Lynn, tingnan mo yung kwarto natin. Bumili ako ng bagong putsyon para pag uwi mo, makaiga ka ng maganda, ng maayos. Hinihintay ka na ng bagong bahay natin dito. Sabi pa ni June habang kumikinang ang mga mata sa pananabik at pagmamahal. Napatitig ako sa screen, Miss Kay. Sa mukha ng aking mister na walang ibang ginawa kundi ang magtiwala at magtiis habang wala ako. Ang luha ko ay kusang pumatak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding halo ng hiya at pasasalamat. Natapos ko ang bahay. Natupad ko ang pangarap namin. Pero alam kong ang lamat sa puso ko ay dadalhin ko habang buhay bilang paalala ng aking naging kasalanan. Dumating yung araw ng aking pag-alis, Miss Kay. Maagang nag-empake ang aking mga kasamahan para sa akin. At kahit si Aisha ay naging tahimik na nung makitang hawak ko na ang aking passport at ticket. Wala noon si Madam Zara. Dahil lumipad muli ito patungong Dubai noong nakaraang araw. Isang bagay na pinagpapasalamat ko ng gusto upang maiwasan ang kung anumang huling tensyon. Bago sumakay ng sasakyan patungong airport, lumabas si Sir Omar sa pinto ng mansyon. Sa harap ng driver at ng ibang kasambahay, iniabot niya sa akin, Miss Kay, ang aking huling sahod na nasa isang opisyal na sobre ng kumpanya. Thank you for your service, Marinel. Have a safe flight back home to your family. Formal at malamig na sabi ni Sir Omar. Walang bakas ng nakaraan sa kanyang boses. Ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang isang malungkot at tahimik na pamamaalam. Thank you very much, sir. God bless your family. Sagot ko naman habang yumuko ng bahagya. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko ang amo kong lalaki. Sumakay na ako ng sasakyan noon at hindi na lumingon pa sa malaking mansyon na naging saksi ng aking pinakamalaking tagumpay at pinakamalalim na lihim. Nung lumapag yung eroplano sa Maynila, pakiramdam ko, Miss Kay, ay isang napakabigat na bato ang naalis sa aking dibdib. Paglabas ko ng airport, agad kong nakita si June na may hawak na maliit na karatula na may pangalan ko pa. Kasama ang dalawa naming anak na agad tumakbo at yumakap sa akin. Nay, miss na miss ka namin, iyak ng panganay ko. Niyakap ko sila ng napakahigpit. Habang si June naman ay lumapit at yumakap sa aming tatlo. Ramdam ko ang init ng kaniyang katawan, ang pamilyar na amoy ng aking asawa, at ang tunay na pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Welcome home, mahal. Tapos na ang pagtitiis. Kasama ka na namin sa sarili nating bahay. Bulong ni June noon habang hinahalikan ng aking buhok.
Habang nakasakay kami pauwi sa aming probinsya, nakatingin lang ako sa labas ng bintana habang natutulog ang mga anak ko sa kandungan ko at hawak naman ng asawa ko ang aking kamay. Alam kong ang nakaraan ko sa Middle East ay mananatiling isang lihim na nakabaon sa buhangin ng disyerto. Hindi ko na ito babalikan pa at hindi ko na muling hahayaang matukso ang aking puso. Ang bahay na pinatayo ko mula sa bawal na ugnayan ay magiging silungan ng aking pamilya. Ngunit ang tunay na pundasyon ng aking pagbabalik ay ang desisyon kong maging tapat at bumawi sa bawat sandali kay June at sa aming mga anak. Ako po si Marinel, isang babaeng nagkamali, nagkasala. Ngunit ngayon ay narito na rin sa wakas sa totoong tahanan niya. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ibabahagi ko sa inyong channel, Miss K. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay ng aking maiksing kwento. God bless po sa inyong lahat.